Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, kasunduan sa pagkakaroon ng interim ceasefire agreement nilagdaan na ng pamahalaan at National Democratic Front. 4 na prisoners of war at mahigit 20 political prisoners planong palayain. Pangulong Duterte inalok si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison na umuwi ng Pilipinas, ngunit mga kondisyon para sa usapang pangkapayapaan higigit pa rin ang Pangulo. Dalawang minahan sa Zambales na nag-ooperate pa rin sa kabila ng suspension order nilusob ng DNR at NBI. Dating Pangulong Benigno Aquino III, pinagpapaliwanag ng Ombudsman kaugnay ng issue sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan na sinerbisyohan ng Maynila at mawawalan ng tubig simula mamayang gabi. At world-class diving site sa Morong Bataan, tuklasin. Magandang tanghali. Nangako ang Communist Party of the Philippines o CPP na papakawalan ang 4 na bihag nito matapos na malagdaan kahapon ang kasunduan para sa pansamantalang tigil putukan ng pamahalaan at National Democratic Front. May report si Marisol Abugadil. Patuloy ng ika-4 na round ng formal peace talks sa the Netherlands. Nagkasundo ang peace panel ng pamahalaan at komunistang grupo sa pagkakaroon ng interim joint ceasefire. Ito ay habang tinatalakay pa ang mga kondisyon na ibibilang sa bilateral ceasefire agreement. Ang pansamantalang tigil putukan ay ipatutupad ng magkabilang panig sa oras na maaprubahan ang guidelines at ground rules para dito. Sakop ng guidelines ang mga lugar kung saan naroon ang presensya ng mga armadong grupo at ang pagbuo ng mga buffer zones. Pagbabawal sa mga hostile at provocative acts. Kabilang din dito ang ceasefire monitoring and verification mechanisms kaugnay ng pagpapatupad ng ceasefire at ang paghawak sa mga ihahaing reklamo at sa mga umano'y paglabag dito. Ang interim bilateral ceasefire ay mananatili hanggang sa malagdaan ang permanent ceasefire agreement na bahagi ng final peace agreement. Ang usapin naman sa Single Governmental Authority at Taxation ay nakapaloob sa tatalakaying Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms. Samantala bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa isinasagawang peace talks, nangako ang CPP na pakakawalan ang hawak na 4 na prisoners of war, samantalang mahigit 20 political prisoners naman ang nakatakdang palayain ng pamahalaan. The Central Committee of the Communist Party has already ordered the commands concerned to release as soon as possible the prisoners of war that they are holding. And in fact, we were able to release 2 on March 25. Now the other 4 should have been released earlier. There was a mention of a number of prisoners to be released during the joint statement, numbering 23, and we are committed to facilitate the release of this 23. Marisol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inalok ni Pangulong Rodrigo Duterte si Communist Party of the Philippines o CPP founder Jose Maria Sison na umuwi ng Pilipinas dahil sa kanyang karamdaman. Narito ang report ni Rosalie Cos. Kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng telepono sina Government Peace Panel Chairman Secretary Silvestre Bello III at Presidential Peace Advisor Secretary Jess Dureza na nasa the Netherlands ngayon para sa 4th round ng peace talks sa National Democratic Front. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng Pangulo na alukin ng mga ito si CPP founder Jose Maria Sison na umuwi na ng bansa dahil sa kanyang karamdaman. Inihayag ito ni Pangulong Duterte sa pagharap sa ika-29 na Prosecutors League of the Philippines Convention sa Angeles, Pampanga kagabi. Usap sila. Sabi ko, you tell Sison because he's sick, very sick. He can come home. I'll give him a freedom of movement. I will not arrest him. I will arrest him. I live and pay for his fertilization kung gusto niya.
30 taon nang nasa the Netherlands si Sison mula 1987 bilang isang political refugee. Gayunpaman, muling nanindigan ng Pangulo sa kanyang mga inilatag na kondisyon sa pagpapatuloy ng peace talks. Ito ay ang paglagda sa bilateral ceasefire agreement, paghinto sa pangolekta ng revolutionary tax, pagtigil sa pangangamkam ng teritoryo sa bansa at pagpapalaya sa lahat ng prisoners of war na hawak ng CPP-NPA. Muli ring sinabi ng Pangulo na kung hindi ito makakamit ay nakahanda siyang muling makipagsagupaan sa mga rebeldeng komunista. That's more or less substantial on the parameters really established. Kung wala yan, sabi ko ayaw ko. Gira na lang tayo. Sabi ko sa kanila, in my course sa Netherlands, we have been at it for 50 years. Do you want to fight another 50 years? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Inamin naman ni Guillermo Arcillas sa media na binayaran umano siya para tumestigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong isasampa sa International Criminal Court o ICC. May report si Victor Cosare. Sama ng loob kay dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-udyo kay Guillermina Arcillas upang pumayag na magsalita laban dito. Ayon kay Arcillas, hindi naaksyonan ng Pangulo ang inilapit niyang problema at nasilaw na rin umano siya sa malaking halagang iniaalok sa kanya. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Nagdesisyon umano siyang lumantad upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Subalit ayon kay Attorney Sabio, hindi totoo ang isyu ng panunuhol kapalit ng pagtestigo. Aminado siyang kinausap niya ang babae dahil saksi umano ito kung paano pinatay ni Pangulong Duterte ang isang taong nagmamakaawa na at ang paggamit nito ng cocaine. Binibigyan anya nila ito ng pera para sa kanyang panggastos lalo't kinailangan siyang ilipat ng lugar para sa kanyang seguridad. Ngunit ayon kay Sabio, inilaglag nila ang nasabing witness dahil nahahalata nilang tila pera lamang ang kanyang habol. Anya, posibleng nagalit si Arcillas kaya ito lumulutang ngayon. Ayon naman kay Arcillas, bukod sa kanya ay may iba pang gagamiting testigo laban sa Pangulo ang kampo ni Senator Trillanes. Miguel po na sinasabi nila na nagtagalibing daw sa sa lahat na pinapatay ni PRRD at saka yung si Edith na nakausap na rin ng taga-brigada news team at saka ako at saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. Sinusubukan pa rin natin kunin ang opisyal na pahayag ng Liberal Party ngunit wala pa silang sagot sa ngayon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang mabalita, kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na nagtanggal na naman siya ng isa pang government official. Sa pagharap ng Pangulo sa mga magsasaka sa Harvest Festival sa Talavera, Nueva Ecija, sinabi nito na inalis niya sa pwesto ang isang undersecretary dahil sa pagnanais na baligtarin ang desisyon ni National Food Authority Administrator Jason Aquino hinggil sa pagsususpinde ng rice importation. At pa sa Pangulo, mas pinapaboran umano nito ang mga pribadong rice importer. Kinumpirma naman ni Agriculture Secretary Manny Piñol na si Undersecretary Halmen Valdez ng Office of the Cabinet Secretary ang opisyal na tinanggal sa pwesto. Si dating Pangulong Benigno Aquino III ang nag-appoint kay Undersecretary Valdez. Inaatasan ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Aquino III na magpaliwanag sa pagkakasangkot nito sa issue ng DAP. Para sa detalye ng ulat, makausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Mon!
Yes, Lakay, ipinagutos ng Office of the Ombudsman na magbigay ng paliwanag si dating Pangulong Benigno Aquino III sa motion na inihain laban sa kanya kaugnay ng Disbursement Acceleration Program. Nagain ng motion si Representative Carlos Isagani Zarate upang questionin kung bakit hindi kasama si dating Pangulong Aquino sa mga dapat kasuhan sa DAP. March 7 na maglabas ng resolusyon ng Ombudsman na nakakita ng katibayan upang kasuhan si dating Department of Budget and Management Florencio Abad, subalit inalis ang pangalan ng dating Pangulo. Kamakailan ay na-clear din si DBM Yusek Mario Relampago sa naturang kaso. Binibigyan ng 15 araw sa dating Pangulo Aquino na ihain ang kanyang komento kaugnay ng issue sa DAP. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Locson, nag-uulat mula sa Quezon City. Hiniling ng National Bureau of Investigation o NBI sa Ombudsman na imbestigahan ang ilang matataas na opisyal ng Energy Regulatory Commission na umano'y sangkot sa anomalya. Nagbabalik si Mon Locson. Formal nang sinumite ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang resulta ng kanilang ginawang investigasyon sa umano'y maanomalyang transaksyon na pinasok ng Energy Regulatory Commission. Nais ng NBI na magsagawa ng preliminary investigation ang Ombudsman sa naturang issue. Sa kanilang pagsisiyasat, lumalabas na nilabag ng ilang ERC officials ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Government Procurement Law. Kabilang sa mga ito ay sina ERC Chairman Atty. Jose Vicente Salazar, Atty. Presia Vanessa Reynante Reynoso, Chofilo Arbalate at Mr. Luis Morelos. Sa investigasyon ng NBI, hindi dumaan sa tamang proseso ang AVP project ng ERC na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Dinesqualify din umano ang ilang bidder sa AVP project at mayroong pre-qualified bidder ang ERC, ang Fat Free Incorporated. Napag-alaman ng NBI na hindi qualified ang Fat Free dahil wala pa itong 10 taong experience sa industriya, batay sa nakasaad sa Government Procurement Law. Malinaw umano na pinabura ng ERC ang naturang kumpanya sa kanilang proyekto. Batay din sa investigasyon, wala ang AVP project sa annual procurement plan ng komisyon. Ayon sa NBI, ang naturang investigasyon ay iniutos ni Energy Secretary Alfonso Cusi kasunod ng pagpapakamatay ni ERC Director Atty. Francisco Villa. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag si ERC Chairman Salazar, ngunit hindi pa ito sumasagot sa aming text at tawag. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Nagpaalam na sa mga empleyado si outgoing Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno. Nagpasalamat siya sa kooperasyon at tulong ng mga ito sa kanya. Bagamat aminadong nasaktan sa ginawang pagpapalis sa kanya sa pwesto, hindi naman anya siya galit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakaramdam lang siya ng panliliit sa paraan ng pagtanggal sa kanya sa harap ng mga kapwa niya government officials. Maging ang 3 undersecretary na nag-akusa sa kanya ng katiwalian ay pinatawad na rin niya. Nilusob ng mga otoridad kaninang umaga ang 2 mining company sa Zambales na patuloy ang operasyon sa kabila ng suspension order ng DENR. At para sa detalye ng ulat, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joshua Antonio live mula sa Candelaria, Zambales. Go ahead, Joshua. Yes, Wayla, nagtungo ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources at ng National Bureau of Investigation sa 2 mining companies sa Zambales kaninang pasado alas 9 ng umaga. Ito ay dahil sa kabila ng suspension order ng DENR ay patuloy pa rin silang nagsasagawa ng hauling operation o nag-aakot ng mga lupa. Ang mga lupa ay nanggagaling sa bundok na Santa Cruz at dinadala sa barangay Binabalyan, Candelaria na private port ng Tenget Court. Katuwang ng DENR at NBI ang Philippine Army at Philippine Coast Guard. Pagdating sa barangay Yamot, kaagad na pinababa ng NBI ang mga driver ng truck at kinuha ang mga susi nito. Dinisarmahan rin ng mga operatiba ang mga security guard. Ayon naman sa nag-ooperate sa lugar, binababa lang nila ang mga naiwang lupa at malalaking bato na delikado umano kapag panahon na ng tagulan. Ayon sa DENR, noong nakarang linggo pa umano nag-ooperate ang mga naturang minahan. Wayla. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, live mula sa Zambales.
Samantala, bumuna ng investigation panel ang Department of Justice upang imbestigahan ang kontratang pinasok ng Bureau of Corrections sa Tagum Agricultural Development Corporation o TADECO. Pangungunahan ang panel ni Chief State Counsel Ricardo Paras III. Una nang hiniling ni House Speaker Pantaleon Alvarez na imbestigahan ang kontrata sa pag-upa ng TADECO sa mahigit 5,000 hektaryang lupain ng Davao Penal Colony na ginawang taniman ng saging. Ayon kay Alvarez, iligal ang kontrata at masyadong lugi ang pamahalaan sa 26 million pesos na taunang upa ng kumpanya. Susunod, ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan na siniservisyohan ng Maynilad mawawalan ng tubig simula mamayang gabi. Dalawang umunoy cyber sex den sa Quezon City. Nilusob ng QCPD at ang Anti-Cybercrime Group. 20 arestado. At tips para sa mas ligtas na bakasyon, muling ipinaalala ng pulisya para sa nalalapit na long holiday. Magkakaroon ng water service interruption sa ilang lugar sa Bulacan, Valenzuela, Caloocan at Quezon City. Sinabi ng Maynilad, ito ay dahil sa isasagawang repair sa nasirang balbula ng 5-foot line sa bahagi ng General Luis Street, Novaliches, Quezon City. Magsisimula ang water service interruption mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Sabado. Ang mga apektadong lugar sa Bulacan ay ang Maykawayan at Ubando. Sa Quezon City naman, apektado ang Capri, Gulod, Nagkaisang Nayon, North Fairview, Novaliches proper, San Agustin at Santa Monica. Samantala, makakaranas rin ng water interruption ng Barangay 165 hanggang Barangay 167 sa Caloocan City at lahat ng barangay sa Valenzuela City. Pinapayuhan ng mga apektadong residente na mag-ipon ng tubig. Aasiste na ang 70 tauhan ng Manila International Airport Authority o MIAA sa pagproseso sa mga dokumento ng mga pasaherong nakapila sa immigration sa NAIA. Para sa detalye ng ulat, nasa telepono ang ating correspondent na si Joan Nano live mula sa Pasay City. Joan. Babalikan po natin ang balitang yan ni Joan Nano. Naglabas ng tip ang Philippine National Police o PNP para sa mga kababayan nating aalis ng kanilang mga tahanan para samantalahin ang mahabang bakasyon sa susunod na linggo. May report si Grace Casin. Nakabakasyon na ang maraming mga mag-aaral at malapit na rin ang long holiday ngayong Abril. Sa mga ganitong panahon, marami ang nagpaplanong bumiyahe at umuwi sa probinsya upang mag-relax at mag-bonding ang pamilya. At upang makatiyak na ligtas ang paglalakbay at makaiwas sa mga magnanakaw, muling nagbigay ng tips ang Philippine National Police sa publiko. Kung aalis ng bahay, tiyakin nakakandado ng maayos ang pinto at nakasara ang mga bintana. Tiyakin rin nakatanggal sa saksakan ang lahat ng appliances. Mainam rin na maglagay ng alarm o CCTV camera sa bahay na panlaban sa pagtatangka ng mga kawatan. Of course, yung kapitbahay po natin, siguro trust po natin nila na doon tayo po magpaalam na tignan nila yung bahay natin habang tayo wala. Kung babiyahe gamit ang sariling sasakyan, i-double check ang kondisyon ng inyong blow bagets o ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools at self o ang driver. Tiyakin rin kumpleto ang dala nyong mga mahalagang dokumento gaya ng lisensya at ORCR ng sasakyan. Huwag gumamit ng cellphone habang nagmamaneho at kung inaantok, huminto muna at umidlip. Dapat kondisyon tayo, nakatulog tayo ng mahimbing at wala tayong nararamdamang mga sakit sa katawan. Kung sasakay naman sa mga pampublikong sasakyan, dapat magpa-reserve ng ticket ng maaga. Iwasang magdala ng maraming bagahe, huwag magsuot ng mga alahas at huwag ring magpakita ng maraming pera upang huwag maging biktima ng mga magnanakaw. Kung may nakitang kahina-hinalang tao o bagay, agad itong ipagbigay alam sa pulis na nasa terminal. Dapat yung isang tao na nakakita nito, wala po muna siyang karapatang hawakan o buksan yung bag na yon. Dapat
i-report kagad sa kinaukulan. Kung may nais namang isumbong o ipaabot na mensahe sa mga otoridad, makipag-ugnayan lamang sa kanilang hotline numbers. Samantala, tiniyak naman ng PNP na handa na ang 70,000 nilang mga tauhan para magbantay ng seguridad ng publiko, lalo na ngayong long holiday. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At matapos ang balitang yan ni Grace Casin, balikan natin ang ulat ni Joan Nano live mula sa Pasay City. Joan! Yes, Lord, bilang paghahanda nga sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport ngayong long holiday, nasa 70 mga tauhan ng Manila International Airport Authority ang itatalaga sa immigration section ng NAIA Terminals upang umasiste sa pila ng mga pasahero sa immigration counter. Ito ay bilang tugon ng MIA sa kakulangan ng mga immigration officer na naka-assign dito sa paliparan. Paliwanag nga ng ahensya, tutulong lamang ang kanilang mga tauhan sa pangangailangan ng mga pasaherong nakapila at hindi sa pagtatatak ng mga passport. Inihayag rin ngayon ni MIA General Manager Eddie Monreal na nakausap na nila ang Bureau of Immigration at nangako ito na magpapadala ng karagdagang 120 hanggang 150 na immigration officers upang matugunan ang pagdagsa ng mga pasaherong papalabas ng bansa ngayong long holiday. Tiniyak naman ng MIA na hindi makakaapekto sa operasyon ng NAIA ang gagawing pagdaragdag ng kanilang mga tauhan sa immigration section. Bukod nga sa paghihigpit sa seguridad at paglalagay ng help desk, muli ring inabisuhan ng MIA ang mga pasahero na kung maaari, agahan ang pagpunta sa airport upang maiwasan ang anumang aberya. Hanggat maaari nila ay 2 hanggang 3 oras na mas maaga sa kanilang flight schedule ang pagpunta dito sa NAIA. May inihahanda na rin ang MIA na traffic management plan upang maiwasan ang abala sa mga pasahero. Bagaman na sa susunod na linggo pa ang opisyal na holiday, sa ngayon floor dito sa Terminal 1 ay medyo marami na yung nakita nating mga pasahero na dumarating at nakapila dito sa may check-in counters. Floor? Joan Nano nagulat mula sa Pasay City. Patuloy ang sinasagawang demo run ng Department of Science and Technology sa mga mass transport projects nito sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo. Tatakbuhin na sa mas mahabang riles ng Philippine National Railway Corporation ang hybrid electric train ng DOST. Ito'y upang subukin ang tibay ng tren sa mas mabilis na takbo bago tuluyang pakawalan ng DOST. Ang hybrid road train naman ay nasa Cebu ngayon para sa demo run. Nais naman ang Department of Science and Technology na subukan din sa mas mahabang daanan ang Automated Guideway Transit o AGT. Nasa 500 metro lamang ang haba ng daanang nakatayo sa UP Campus at 350 metro naman ang nasa Bikutan. Sa ngayon ay nasa 25 hanggang 30 kilometro kada oras lamang ang takbo nito kapag tinetesting. Kailangan pa natin ng pondo para magtayo ng longer guideway. Tapos yung mga safety concerns pa na emergency exit, emergency procedure, emergency platform. Pinagbubuti rin ng DOST ang iba pang component ng AGT para matiyak na ligtas itong gamitin ng publiko. Ang mga mass transport project na ito ay inilunsad sa panahon pa ng nakaraang administrasyon. Is it worthwhile to still infuse money in this project? Apparently, lumalabas naman. It is. Ayon naman sa pamunuan ng MRT3, maaari nilang magamit ang teknolohiya ng AGT. Malaking tulong anya sa transport sector kung makagagawa na dito sa bansa ng mga materyales ng mga sasakyan. Yung automatic doors, pwedeng gamitin yun ng MRT3 to protect passengers from falling sa tracks at iba pang mga components. Gawang Pinoy ang mga tren at bus na ito ng DOST. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Taguig City. Ipauubaya na ng Department of Trade and Industry sa mga manufacturer ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP sa kanilang mga produkto. May report si Joan Nano. May
makapangyarihan na ang mga kumpanya na magdikta ng presyo sa ilang pangunahing produkto na mabibili sa palengke at grocery stores. Nagdesisyon ng DTI na ipaubaya na sa mga ito ang pagtatakda ng suggested retail price upang mabigyan ng pagkakataon ng mga negosyante sa free market competition. Sakop nito ang mga produktong gaya ng kape, gatas, noodles, sardinas at iba pang mga pangunahing bilihin. Sa kabila nito, tiniyak ni DTI Secretary Ramon Lopez na hindi ito magiging dahilan upang samantalahin ng mga negosyante ang pagtataas ng presyo ng mga produkto. Hindi tataas po yun kasi sa competition nga. Kung siya lang ang nagtaas at yung iba hindi, bahala sila. Kasi pupunta sa kabila yung consumer Ipatatawag naman ng DTI ang mga kumpanyang magpapatupad ng questionableng pagtaas sa presyo ng produkto. At kapag napatunayang nanamantala, posible silang patawan ng multa mula 20,000 hanggang 1 million pesos. Ikinatuwa naman ng ilang may-ari ng grocery ang hakbang ng DTI. Kung ang margins are too small, like 2%, 3% lang binigay dahil dumiretso sila sa DTI, abusive from our end, di ba? Kasi how can we pay the right taxes and pay the right salaries and pagtaas ng kuryente, no? At tubig, no? Another costs of operation. Samantala, aalamin naman ng DTI sa mga manufacturer ng asukal kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo nito sa merkado. Sa monitoring ng ahensya, bumaba na ng 300 pesos ang kada sako ng millgate price ng asukal sa nakalipas na 2 buwan. Subalit hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin ito sa 56 pesos kada kilo, gayong dapat ay 50 pesos na lamang. Sa kabila ng mga bagong polisiya, siniguro naman ng Department of Trade and Industry na patuloy pa rin nilang babantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin upang tiyaking hindi maaabuso ang karapatan ng mga consumer. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pinagbigyan ng Las Piñas City Executive Judge na makapagpiyansa si Police Superintendent Lito Cabamonga na naaktuhang nagdodroga. At para sa detalye ng ulat, makakausap natin ang ating correspondent na si Joyce Balancho live mula sa Las Piñas City. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Mananatiling nakakulong nga si Police Superintendent Lito Cabamongan sa Las Piñas City Police Station matapos siyang hindi payagan ng Executive Judge na makapagpiyansa. Waila, si Cabamongan, kung malala natin, siya yung pulis na naaresto sa munay aktong paghit-hit ng shabu sa isang drug den sa Barangay Taron 4 sa Las Piñas City noong nakaraang linggo. Ayon kay Assistant City Prosecutor Attorney Paul Michael Mejia, nagpadala ang Las Piñas Regional Trial Court Branch 201 ng endorsement sa kanila na nagsasabing dinanay nito ang petition for bail ng suspect. Sinabihan niya ng Executive Judge, and I quote, mere scrap of paper ang petisyon dahil hindi orihinal ang mga ipinasa o inattach na dokumento patungkol sa kaso. Samantala, Waila, pinagpatuloy naman kanina yung preliminary investigation ng PI sa kaso ni Cabamongan at kapwa-akusado nitong si Neddy Sabdao. Humarap sa PI si Cabamongan ng walang abogado matapos mag-withdraw of appearance si Attorney Norberto Malit. Nagsumite naman ang arresting police ng kanilang reply sa sinumpang salaysay ng mga suspects. Bukas, Waila, dakong alas 10 na umaga, ay muli ipagpapatuloy itong preliminary investigation. Samantala, tumanggi naman magbigay ng pahayag si Cabamongan patungkol sa recent na positive result ng kanyang confirmatory drug test sa PNP Crime Laboratory. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live mula sa Las Piñas City. Sa iba pang balita, ipinahayag na Embahada ng Pilipinas sa Russia na walang Pilipinong nasaktan sa naganap na pagsabog sa metro train station sa St. Petersburg. At may report si Shane Ballesteros. Sa aming pag-uugnayan sa mga otoridad sa Russia ay wala pang nadadamay na Pilipino na nasaktan o namatay. Ito ang pagtiyak ni Ambassador Carlos Soreta sa mga kaanak ng mga Pilipinong nagtatrabaho o naninirahan sa Moscow, Russia. Kasunod ito na nangyaring pagsabog sa metro train station sa St. Petersburg noong Lunes. Stay indoors muna ho tayo at iwasan ang mga lakad na hindi kailangan. At tayo po mag-exercise ng extraordinary diligence po kung kailangan man natin lumabas. Hinigpitan na ang seguridad sa importanteng pasilidad sa bansa. May paalala rin ang ilan sa ating mga kababayan sa kapwa Pilipinong naninirahan sa bansa. Bilang iba ang ating itsura sa kanila, isa tayo sa mga madaling mapaghinalaan dahil matche-check tayo every now and then, kaya kailangan nating huwag magdala ng malalaking bag at iwasan nating kung hindi rin lang kailangan lumabas.
para masiguro natin ang ating kaligtasan. Sa tala ng embahada, nasa mahigit 8,000 ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan o naghahanap buhay dito sa Russia. Aabot naman sa 4 hanggang 5,000 ang nakabase sa Moscow, habang mahigit 1,000 naman ang nasa St. Petersburg. Ngayon po ay kami naka-alert dito sa embassy. May nakahanda kaming team na pumunta sa St. Petersburg kung kakailanganin, kung may masaktan o mayroong walang ng buhay. Pupunta po ang team doon para tumulong, at kung nawalan ng buhay ay para i-formalize ang mga documentation para mag-repatriate. Sa ngayon ay bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa St. Petersburg at balik normal na rin ang operasyon ng tren. Naglabas na rin ng larawan ng sospek ang mga otoridad at patuloy naman ang investigasyon sa pangyayari. Roshane Ballesteros, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Nagsagawa ng operasyon ng Quezon City Police at Anti-Cybercrime Group sa dalawang pinaghinalang cybersex den sa Quezon City kagabi. May report si Bernard Dadis. Sa una ay akalain mo na tila normal lang na nakikipag-chat ang mga nadatna ng Quezon City Police sa Barangay Santo Cristo at West Avenue sa Quezon City kagabi. Ngunit ang suriin ng mga computer, nadiskubre ang mga malalaswang website. Gamit umano ito ng mga chat operator na nagpapanggap na babae sa pakikipag-chat sa mga customer na karaniwan ay banyaga. Ayon sa otoridad, sextortion ang modus operandi ng mga ito. This leads to sextortion. So ibig sabihin, once you have recorded videos and photos of the customer, di ba? Sexual activity, sexual organ. So ito ngayon ang gagamitin nila pang blackmail. Ayon sa manager ng cybersex den, sinusuyo nila ang mga nakaka-chat at kinukumbinsi na magbayad ng membership fee sa mga dating site na nagkakahalaga ng $40 o nasa 2,000 piso. Ayon kay General Elizar, bukod sa droga, isa pa umano ang cybersex sa malaking problemang kinakaharap ng bansa na dapat ding masolusyonan. Kinumpiska mga computer unit at dinala sa Camp Karingal ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Bilang ang dalawang babae sa mga inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isinagawa nitong raid sa Barangay Sembo sa Makati City kagabi. Narito report ni Renante Ponte. Nagulantang ang mga hinihinalang tulak at gumagamit ng iligal na droga nang maabutan ng mga operatiba sa kanilang drug den sa Sampaloc Street sa Makati City bandang alas 12 ng hating gabi. Target ng operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang dalawa umanong notorious na mga tulak ng droga na kilala sa tawag na tikya at alias bonjing. Samot-saring drug paraphernalia at mga sachet ng suspected shabu ang natagpuan sa bahay ng tikya. Ayon kay PDEA Regional Director Wilkins Villanueva, dinadayo pa ang drug den ng mga pusher at user mula sa ibang lugar para bumili at gumamit. Mga parokyano nila umaabot pa as far as sa Taguig area pa yung ibang parokyano. However, may information na some of the items doon din minsan galing sa Taguig. Isang video din na mula sa isang informant ang pinakita sa media bago ang operasyon na katunayang talagang talamak ang bentahan ng iligal na droga sa lugar. Naharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Regnante Ponte, UNTV News and Rescue, Makati City. Naharap sa reklamong usurpation of authority at estafa ang dalawang suspect sa pangingigil kapalit na posisyon sa pamahalaan. May report si Joyce Balancio. Arestado sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sina Ira Enriquez at Robert Tesorero dahil sa pangingikil. Ayon sa isang complainant, inalok siya ng mga suspect ng pwesto sa pamahalaan kapalit ng 20,000 pesos. Kasama ang ilang pang aplikante, inaabotan niya ng biktima sa Marco Polo Hotel sa Davao City ang naturang halaga kung saan in-interview siya ni Enriquez at ng isang nangangalang Alma Carion na nagpakilalang Little President ng Malacanang. Pero nagduda na ang biktima nang
humingi pa muli ng 10,000 piso ang mga suspect para umano sa processing ng kanilang application. Ang pangako nila, merong magi-interview dito sa complainant natin na malakas daw sa Office of the President. Sabi nila, kaya nila. Dahil sa Davao nga sila na-interview, sabi nila, kaya daw nila na ma-interview din itong complainant ni Presidente at eventually ma-appoint bilang Regional Director. So naniwala naman itong complainant natin. Ayon sa Office of the President, hindi konektado sa kanilang opisina ang mga suspect na pag-alaman din ng NBI na dati na palang nakasuhan si Enriquez ng carnapping at estafa. Itinanggi naman ng mga suspect ang mga paratang. Hindi totoo lahat yan. Gusto lang nila kaming perahan. Sila lumalapit sa amin kung saan pa na nila kami pinupuntahan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Manila. Inalis na sa pwesto ang dalawang pulis Quezon City na naaresto sa entrapment operation kahapon dahil sa pangungutong sa mga motorista. May report si Grace Casin. Tinanggal na ng Quezon City Police District ang dalawa nilang tauhan na naaktuhang nangungutong sa mga motoristang lumalabag sa anti-smoke belching policy. Sina PO3 Anthony Lacson at SPO2 Raul Nadera ay nasa kustodiya na ng Counterintelligence Task Force sa ngayon. 3 cases were filed against them, robbery extortion, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Bukod kina Texon at Nadera, inalis na rin sa pwesto ang kanilang immediate supervisor na si Motorcycle Unit Traffic Enforcement Unit Chief SPO4 Rodenator Fajardo dahil sa command responsibility. Siyam na miyembro rin ng Quezon City Anti-Smoking Belching Campaign ang iniimbestigahan sa ngayon. Ang mga ito ay sinasabing kasabwat sa ilegal na gawain ng mga nahuling pulis. Itong dalawa, paparahin nila yung mga motorist, lalo na yung mga trucks. At pag indoy medyo may problema sa smoke nila, tatakutin nila kung test ba or bayad na lang. Nagre-range sa 1,500 to 500. Muli namang nagpaalala ang PNP sa publiko na agad isumbong sa kanilang PNP CITF hotline ang mga pulis na may hindi magandang gawain. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mayroon to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Mas panghingusgan sa AFP Western Mindanao Command ang buhat og Joint Maritime Patrol kauban ang mga nasod nga Indonesia ug Malaysia. Ani ang report ni Dante Amento. KRL Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command kay mas intensipika el Joint Maritime Patrol na Area of Common Concern na entre del Pilipinas, Indonesia y Malaysia. Objeto di este para prevenir el posible tene mga otro insidente de abduksyon si jacking operatirya. Parang yung gagawin natin yung model ng Malacca Strait Patrols, wherein we will make sure that all the vessels that passing through the area of common concern will be secured. This will help us deter the conduct of kidnapping. So with the help of our counterpart from Malaysia and Indonesia, we can protect the tribe boundaries wherein these are the common areas wherein the kidnappers tribe their business. Permita su CDL abduksyon e pirateria na Silebesi, Sulusi, lahat dato na Malaysia e Indonesian waters. Miles de barco el tapa sa aquí cada mes que tal lleva mga negosyo, por eso necesita que ta cuida. Ta esperanza ay llega el Defense Minister de Malaysia na Pilipinas para perma con el nuevo acuerdo relatado na intensificación del Maritime Security Patrol. Ay tini mga post exercises para kida mas intensificado el relasyon del tres país kontra con mga violencia na lamar. Mientras tanto, apelo también del AFP na magatanbiyahe mga barko que permita sige na este llama safety corridor para mas pronto bisya el mga autoridad. Kahit na gawin natin na may eye in the sky, nakikita namin yung mga commercial vessels hindi sumusunod sa safety corridor kasi meron tayong tinatawag sa based on our agreement, meron itong tinatawag na safety corridor.
because we cannot guard the vast sea. Dante Amento, UNE-TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Kapin sa usa ka gatos ang ipakatap sa Philippine National Police sa dakbayan sa Bacolod karong long vacation holiday. Kini ang report ni Lalaine Moreno. Ginapreparahan sa Philippine National Police ang pagdamo sa mga bakasyonista sa probinsya. Kagbilang kabahin sang Oplan Summer Vacation o SUMVAC, magadugang ang Bacolod City Police Office sa mga tinawos sini sa mga dalanon kag mga madamo sang tawo nga lugar. Tuyo sini nga matap na ang mga may malain nga tuyo nga makakuha sang tion samtang nagalingaw ang mga residente kag bakasyonista. Masobra 140 ka mga pulis ang gin-assign sa mga simbahan, shopping malls, commercial centers, public terminals, beach resorts kag iban pa. Maga-deploy kita sa aton mga personnel sa mga respective charges. So ma-establish kita sa police assistance desk tungod sa mga mostly sa aton mga residents mag-take some vacation. Kalabanan sa mga krimen nga na-record sa BCPO kada bakasyon ang pagpangawat, akyat bahay kag hold up. Gani pa numdum sang PNP sa publiko nga siguraduhon nga nakasarado sang maayo ang balay antis-bayaan ukon magbilin sang bantay samtang iyara sa bakasyon. Likawan man ang pag-post sa social media kung sa diin makadto. Likawan ang pagdala sa mga malahalon nga kagamitan, alahas ukon madamo nga kwarta kon maglakat agud hindi ma-hold up. Siguraduhon nga nakapatay ang tanan nga appliances sa balay antis maghalin agud malikawan ang sunog. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Gisiguro ni Presidente Rodrigo Duterte nga prioridad niini nga maampingan ang katungod sa mga mag-uuma kaysa sa mga importer. Samtang gihimo sa Pampanga kagahapon ang katapusang bahin sa public consultation sa LTFRB sa mga transport group kalapot sa plano nga jeepney modernization program sa kagamhanan. Si Randy Forestero sa mga detalye. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Grand Harvest Festival sa Talavera, Nueva Ecija kahapon. Layo ng pagdiriwang na hikayatin ang mga magsasaka na gumamit ng hybrid rice. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, sa pamamagitan nito ay mapataas ang produksyon ng bigas sa bansa at makakamit ang target na rice self-sufficiency ng pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Duterte na unang poprotektahan ang interes ng mga Pilipinong magsasaka. Kaya mo ring import. Ganon rin. Open market na tayo. But you have to protect the Filipino. Paano yung tulong ng gobyerno kung hindi nabibili yon because there is a competition much lower in price? Jadi para akong dito. Samantala, 50 coffee farmer, owner at supplier sa Calabar Zone Region ang dumalo sa isinagawang training seminar ng Department of Agriculture sa Tansa, Cavite kahapon. Layo nitong maipaalam sa mga magsasaka ang mga hakbang upang masolusyonan ang hindi maganda at mahinang produksyon ng kape. Limitado yung funds natin for setting up plantations. Then you have also problem of yung limited knowledge, technical skills ng mga magsasaka natin sa about coffee, proper coffee production. Pinulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga transport group sa North at Central Luzon kahapon sa Pampanga. Ipinaliwanag sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan ang mga nakapaloob ang planong modernization program ng pamahalaan at sinagot ang katanungan ng mga ito. Randy Forestero, UNTV News and Rescue, Philippines. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Lapu-Lapu City, Cebu, ako si Debre Veral. Maayong udto. Salamat Debre Veral, gikan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Susunod, Team Calabarzon hangad makakuha ang overall title ng palarong pambansa sa Antique ngayong Abril. World-class diving sites sa Morong Star Beach Resort and Hotel sa Bataan, dinarayo ngayong summer. At libu-libong turista nagtungo sa mga park sa Tokyo, Japan para saksihan ang pamumugadkad ng cherry blossom.
Desidido ang Calabarzon Region na tanghaling overall champion sa 2017 Palarong Pambansa sa Antique ngayong buwan. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng Team Calabarzon Region para sa nalalapit na Palarong Pambansa 2017 na gaganapin sa probinsya ng Antique ngayong buwan. Ang mga atleta ng Calabarzon o Region 4A na binubuo ng mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ay nagsasanay sa kasalukuyan sa Laguna Complex sa Santa Cruz, Laguna. Si Carlito de la Cruz na kalahok sa athletics, target na madepensahan ang kanyang gold title sa totally blind with guide 100-meter dash, kaya seryoso sa kanyang pag-iensayo. Kailigan ko po yung tumakbo po. Hindi naman po lang yung kapansanan para hindi po makasali. Inspirasyon ni Carlito ang kanyang ina at mga kapatid sa kanyang nalalapit na laban. Laksan po nila yung loob nila. Yung porkit po yung may kapansanan po sila, hindi na po nila papakita yung talent nila po. Huwag po silang mahiya, laksan na po nila yung loob nila. Pagsisikapan din ni Edwin Hiro na kalahok sa athletics at ni Mark Ervin sa wushu na makakuha ng medalya sa Palarong Pambansa. Nag-striving hard po kami para sa Palarong Pambansa. Last year po, kasama po ako sa Palaro pero hindi ako ganong ka-strong, hindi gaya ngayon. Ito po, nakapost po humingin sa striking po. Second time ko na po ito, so may experience na po ako sa laro. So advantage? Advantage ko na po yung experience ko. Tinitiyak naman ng assigned doktor ng mga manlalaro na malusog at physically fit ang kanilang mga atleta. Bagaman mahirap, pagsisikapan naman ng Team Calabarzon ang makuha ang unang pwesto sa palakasan. Ang pagtalo sa NCR napakabigat. Ang problem doon kasi sir, yung aming ibang atleta ng mga gold medalist namin ay napapirate ng NCR. So sila ngayon yung mangyayari na makakalaban namin. Ilan po yung mga athletes namin na after namin na ma-develop sa region namin, kinukuha nila, napapirate. Noong nakaraang taong Palarong Pambansa na ginanap sa Albay, pumangalawa sa overall team standings ang Calabarzon habang nanguna naman ang National Capital Region. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basilan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Humanitarian groups operating rescue ships off the coast of Libya pick up more than 700 migrants out of 7 flimsy and overcrowded boats on Wednesday. Migrants arriving in Italy on boats from North Africa are up some 300% so far this year, according to official data released last week. The International Organization for Migration said some 600 people have died trying to reach Italy this year. Prime Minister Theresa May met King Salman bin Abdulaziz Al Saud on Wednesday during the last day of her visit in Saudi Arabia. The visit was aimed at boosting security and trade ties with Britain's biggest Middle East trading partner, with exports worth £6.57 billion in 2015. May's visit to the kingdom is her second to a Gulf Arab state since Britain voted to leave the European Union. Saudi Arabia is a major customer for British defense companies and an ally in the fight against Islamist militancy. According to the Stockholm International Peace Research Institute, Saudi Arabia is the largest recipient of British arms exports by far. Tokyo's Cherry Blossom Frenzy kick off on Tuesday as residents and tourists flock to parks that were ablaze with white and pink flowers. Ryuji Sasaki reports. 数万人の人々が東京の上野公園にて春の近いことを知らせてくれる花の満開の周りを歩き写真を撮っていました。多くの人々にとって桜の花見は座りながらピクニックをするという機会だけでなく交流をし新しい友達を作るという機会でもあります。みんなで盛り上がれますよね。なんか今日も初めて会う方といろいろ話す機会もあって盛り上がれたんで
桜の見頃の時期というのが1年に1週間ほどっていう貴重な短い時期しかないんですよね。でその中で、桜が綺麗っていうこともあるんですけれども、春に家族なり友達なりみんなが集まってワイワイできる、機会という意味でも、重要なのかなと思います。今が観光客のピークなのです。日本の観光省によりますと、観光者たちの人数が去年の4月がピークでした。桜の人気さのおかげなのです。桜の開花予想は気象放送の方々が真剣に取り組んでいる一つのものなのです。全国的に1万本の桜の花に対する観察を集めています。でそうすることでもう一本一本の桜に対して、正確に開花予想を、精度を高めるということができるわけなんですけれども、国内からの桜の開花に対する注目度ということを考えますと、もうこれくらい力を入れる必要がある、予想なんですね。日本では桜の開花は学校の始まりと同時に起こり、淡いピンクの花は新たな始まりや新人を表現しています。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Waila. Thank you, Darlene Basingan, for the latest around the globe. Nagaganda ang float at iba't ibang produkto na gawa sa Abaca ang tampok sa taunang Dinamulag o Mango Festival sa Zambales. Nakitong ulat ni Joshua Antonio. Bumida sa taunang Dinamulag Festival sa iba Zambales ang mga float na may makukulay at iba't ibang disenyo. May float na hugis pagong, kubo at isang tila malaking balsa. 8 bayan ang lumahok sa parada kung saan bida ang matatamis na mangga na pangunahing produkto ng lalawigan. Tampok rin dito ang iba pang produkto gaya ng sombrero, bayong at banig na gawa sa Abaca. Masasabi ko unique siya, kakaiba sa lahat. Best float ang entry na San Marcelino na hango ang konsepto sa kilalang tourist spot sa lugar. Inabangan rin ang kompetisyon sa pinakamalaki at pinakamabigat na mangga. Panalo ang entry ng Santa Cruz na kasinlaki na ng papaya at may bigat na mahigit sa 1 kilo. Kinilala ng Guinness Book of World Record noong 1995 ang mangga sa Zambales na pinakamatamis sa buong mundo. At noong 2013 naman ay idineklara ito ng Department of Agriculture na pinakamatamis na mangga sa bansa. May trade fair rin kung saan maaaring mamili ng pasalubong ang mga turista. Itong festival natin ngayon, mas simple pero meaningful. Ang Dinamulag Festival ay bilang pasasalamat sa masaganang ani ng mga produktong agrikultura. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Zambales. Dinarayo ng mga turista ang Morong Star Beach Resort and Hotel dahil sa magagandang dive sites at iba pang mga amenities nito. May report si Brian Evangelista. Around the world, I've searched for you. Dumating na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang summer vacation. Kaya naman buong pamilya at magbabarkada, kanya-kanyang gimmick ngayong bakasyon. Isa ang Morong Star Beach Resort and Hotel na paboritong pasyalan sa Bataan. Dahil sa fun-filled at exciting water sports tulad ng flying fish, banana bus at island hopping. Pero alam nyo bang dinarayo ito ngayon dahil sa kanilang scuba diving? Mapabata man kasi at matanda ay maaring maranasan ang hassle and worry-free na water sports na ito. Yeah, na-find ko si Nemo tsaka si Dory. Sana nga may second ulit. Bago ang actual diving, sasailalim muna sa orientation ng friendly instructors ng Professional Scuba Diving International o PSI, ang Tri-Divers. Kaya nagiging mas madali at memorable ang kanilang experience. Nakita ko yung mga professional na instructor na tumutulong sa mga anak ko. Sa bilang ama, nawala yung kaba ko. Dahil alam ko nasa mabuting kamay yung mga anak ko. Hindi nila pababayaan o mapapahamak yung mga anak ko. Kaya I love PSI.
at hindi pa uli sa mga world-class dive sites sa bansa ang masisilayang mga bagong tuklas na dive sites dito sa Morong, Bataan. I've been to many dive sites all over the Philippines. Usually deep. This one, medyo shallow lang siya. Hindi siya masyadong malalim. Pero sobrang ganda yung nakikita. Nabiyayaan ito ng may kapal, ng maukulay at iba't ibang klase ng isda. Kaya naman maging mga dayuhan, napapabilib sa natatangin nitong ganda. This is an excellent experience. Really warm waters, beautiful, really good visibility, nice areas to life, and the corals are outstanding. Kaya para sa mga nais subukan ng scuba diving, tumawag na sa PSI Dive Shop sa bilang na 0916-319-7848 o 0947-736-8203 o bisitahin ng kanilang official Facebook page, PSI Diving PH. Dahil mapa-beginners o professional scuba divers, tiyak mapapamangha sa dami ng iba't ibang klaseng isda at corals na matatagpuan dito lang sa Morong, Bataan. Kaya mag-level up na ngayong summer, ang inyong ordinary vacation ay gawing unforgettable expedition dito sa Morong Star Beach Resort and Hotel. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.